Sama-sama tayong magiging Sasakihin! Cited muli in contempt si dismissed Bamban Mayor Alice Guo sa pagkakataong ito sa Quad Committee ng Kamara. Dahil yan sa kanyang hindi pagsagot sa mga tanong ng mga kongresista. Humihingi rin si Guo ng executive session kung saan handa raw siyang magsabi ng katotohanan. Saksi, si Chino Gaston. Chinese ka, hindi ko kumakain ng hopya. Filipino po ako. Ba't ako, Pilipino, kumakain ng hopya? Hindi pa ako kumakain pa ng hopya. Thank you po. Ganito ang sagot ni Alice Guo nang alukin siya ng hopya sa gitna ng pagdinig ng Quad Committee ng Kamara tungkol sa mga pogo. Muling inungkat ang mga tanong kung Pilipino ba talaga si Guo, gayon din ang kanyang pagtaka sa bansa. Ipinakita pa sa kanya ang class pictures na galing sa report ng GMA Integrated News noong Hulyo tungkol sa mga nagsabing naging classmate nila ang dating alkalde. Can you please enlighten us who is in this picture? For that question po, I think I cannot answer. I invoke my right against self-incrimination since may pending case po sa akin about the citizenship. But would you agree with me if I would say, kamukha mo yung nasa picture? Ma'am, I will not confirm po. Gayon din sa larawang ito, nakuha raw mula sa isang Chinese newspaper noong manalo siyang mayor ng Bamban. Noong una sabi ni Guo, ang tatay daw niya ang binabati ng Chinese community dahil Chinese aniya ang kanyang tatay. Pero iba raw ang lumabas sa pagtatanong ng isang kongresista sa ibang marunong mag-Chinese. And according to them, the exact translation of these characters goes like this. Congratulations to the first Chinese mayor, Alice Leal Guo of Bamban. Ma'am, wala pong ganun nakalagay. Kalaunan sabi ni Guo, Your Honor, hindi rin po ako masyado sure doon sa mga nakalagay. I think it's better po na kuha na lang po tayo ng isang translator po para doon talaga. Kasi andun din po yung name ko po, ang understanding ko po dyan. Kinakongratulate po niya ako, yung tatay ko. paulit-ulit ding tumangging sumagot si Guo sa mga tanong tungkol sa kaugnayan sa Pogo at umano'y kasosyong sangkot umano sa money laundering at iba pang krimen. Sinagot mo nga kanina na nagpunta kang Malaysia eh. Ang tanong ko lang, bakit hindi mo in-invoke yung right against self-incrimination? Ngayon, tinatanong ko, bakit ngayon i-invoke mo? Mas naintindihan ko na po yung rights ko po ngayon, Your Honor. Ano po? Mas naintindihan ko na po yung rights ko po, Your Honor. After numerous hearings doon sa Senado, ngayon mo lang naintindihan yung rights mo? Samantalang ini-invoke mo ng 1,000 times? Huwag mo kaming tanga, iha. Dahil sa paulit-ulit na hindi pagsagot sa mga tanong ng Kamara, binigyang babala si Guo. We will cite you in contempt. You are now detained in Camp Crame. In fact, I will ask the PNP and the court why you were granted to be detained doon sa Philippine Custodial sa center. This will be your last warning. Kaugnay naman sa dating PNP chief na ayon kay PAGCOR official Raul Villanueva ay hinihinalang nasa payroll umano ni Guo, hiling ng kasalukuyang hepe ng PNP na si Police General Romel Marbil, pangalanan na ng PAGCOR kung sino ang tinutukoy nila. We are investigating 24 of our former chief PNP kung involved po sila. And we're not happy with what he said. Since he's under oath, they have to tell us kasi it affects the whole organization. Sino po ang PNP official na natatandaan mo na nag-courtesy call na po sa inyo bilang mayor? Matandaan ko po, nakapag-visit na po sa office po, PD po. Provincial Director. Sino po ang Provincial Director na tinutukoy mo? Yung ngayon po na PD, I forgot the name po. Mr. Chair, I'm willing to tell the truth. Basta paniwalaan nyo lang po ako at huwag nyo lang po isipin na nagsisinungaling po ako. Sasabihin ko naman po lahat ng totoo po sa inyo sa executive session. Truth po. saan? Saan truth? Truth saan? Kung sa paano po ako pinaalis. Duda naman ni dating senador at dating PNP chief Ping Lacson, chismis lang ang sinabi ni Villanueva na may protektor ang mga pogo sa dating hepe ng pulisya. Ganun pa man, sabi niya, kailangan pa rin i-verify ang impormasyon. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang iba pang naging dating PNP chief. Para sa GMA Integrated News,
Ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Bukod kay Alice Guo, cited in contempt din ang kinatawan ng Lucky South 99 na si Cassandra Ong. Iniutos na i-detain siya sa Women's Correctional sa Mandaluyong. Pagkatapos ng September 26, sinasaang ililipat si Ong sa correctional. Ayon naman sa Anti-Money Laundering Council, aabot sa 478 million pesos ang kabuang halaga ng ari-arian ni Guo na posibleng kumpiskahin ng Estado. Kabilang dito ang mga sasakyan, helicopter at milyon-milyong pisong laman ng mga bank account. 24 oras na walang supply ng tubig ang ilang customer ng Maynilad simula ngayong alas 10 ng gabi. Ayon sa Maynilad, nasira ang kanilang pipeline sa panulukan ng Recto at Delpan sa Maynila. Tamaan kasi ito ng third-party contractor ng MMDA na may drainage construction project sa lugar. Makikita sa Facebook page ng Maynilad ang listahan ng mga apektadong barangay sa Maynila, Makati, Pasay, Las Piñas at Parañaque. Gayon din sa Cavite City, Bacoor, Imus, Kawit, Noveleta at Rosario sa Cavite. Magpapakalat ang Maynilad ng mga mobile tanker para magrasyon ng tubig. Pero nagpaalala rin sila sa mga customer na mag-ipon ng sapat na tubig. Inilabas ng Okta Research ang resulta ng Senatorial Preference Survey para sa ikatlong quarter ng 2024. Ating saksihan. Ayon sa Okta, kasama sa mga may statistical chance na pumasok sa top 12, sina Congressman Erwin Tulfo, mamamahayag na si Ben Tulfo, dating Senate President Tito Soto, Senador Bongo, dating Senador Panfilo Lacson, mga kasalukuyang senador na sina Bong Revilla Jr., Pia Cayetano at Francis Tolentino, dating Senador Manny Pacquiao, Senadora Amy Marcos, Senador Lito Lapid, dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bato de la Rosa, DILG Secretary Benhur Abalos at Doc Willie Ong. 42 pangalan ang kabilang sa listahan, kasama ang ilang kasalukuyan at dating mambabatas at LGU officials. Pati mga dating miyembro ng gabinete, sundalo at ilan pang personalidad. 1,200 Pilipinong edad 18 pataas na lumahok sa survey na isinagawa noong August 28 hanggang September 2 at may error margin na plus-minus 3%. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Aabot sa 14 na milyong kilo na imported na bigas nakatenga sa mga pantalan sa Maynila ayon sa Philippine Ports Authority. Pwede na raw sana yang ilabas sa merkado pero naghihintay pang i-pull out ito ng mga consignee. Kaya nakatambak pa rin sa Manila International Container Terminal at South Harbor. Ang ibang container, 275 days o mahigit 9 na buwan nang nakatenga. Ayon sa PPA, sa kanilang pag-iimbestiga, karamihan sa consignees naghihintay lang umano na tumaas ang presyo ng bigas sa merkado bago ito ilabas. Cybersecurity para sa mga abogado, tinalakay sa 2024 Asia-Pacific Corporate Council Alliance Conference sa Taguig. Ayon kay Senador Coco Pimentel, sa panahon ng deepfake, malware at paglaganap ng mali impormasyon, dapat maging bahagi na ng kakayahan ng mga abogado sa corporate setting ang cybersecurity. Sa ngayon, ginagawa na raw ng paraan ng mga mambabatas na i-institutionalize ang mga polisiya para labanan ng cybercrime. Tinalakay rin sa conference ang epekto ng artificial intelligence. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Mga kapuso, muli kami nagpapaalala na huwag magpaloko at mag-ingat sa scammers. Pabala ng Sparkle, may mga nagpapanggap na kanilang executive o empleyado para humingi ng donasyon para sa GMA Kapuso Foundation. Hindi po yan gagawin ng Sparkle, kaya maging maingat at huwag ibigay ang inyong personal information. Tanging sa Kapuso Totoo ng 24 oras at sa GMA Kapuso Foundation official social media accounts at GMA Kapuso Foundation website, makikita ang lehitimong paraan para mag-donate. Hindi sa text message o chat. Handa na nga ba ang Pilipinas makipagsabayan sa mga maunlad na bansa? Isa yan sa tinalakay sa pagsasama-sama ng mga lider at eksperto upang pag-usapan ang mabuting pamamahala. Saksi, si Von Aquino. Kahalagahan ng mabuting pamamahala o good governance at kung paano ito makakatulong mapalago ang ekonomiya ng bansa. Ito ang naging paksa sa Global Governance Summit kung saan nagsama-sama ang mga industry leaders, policymakers at mga eksperto mula sa iba't ibang panig ng mundo. Through this forum, we would like to announce that not only to the country,
but to the world that the Philippines is finally ready to join the rank of developed nations. Tinalakay din sa summit ang mga tungkulin ng board chair sa gitna ng pandaigdigang hamon tulad ng climate change, technological disruption at pagtugon sa environment, social and governance issues. The chair must push the board to think long-term, balancing short-term pressures with the need for sustainable growth. Napag-usapan naman sa panel discussion sa mga usapin tulad ng cybersecurity, gender diversity sa corporate leadership at effective board governance. There's still much for the Philippines to do. Our DICT is setting its sights on achieving the Tier 1 objective in 2 years. They have a national cybersecurity plan. We have a long way to go. We're still at 21 versus your target of 30 to 50 female representation. But we are heading in the right direction. So I hope in the future, we will not only have a good number of women directors, but also women chairpersons. With global uncertainty, challenges can arise quickly, and action may have to be taken even with less information than desirable. Thus, boards led by the chair need to prepare for the unknown to bolster resilience. More scenario planning will be useful in this regard. Ang ilang opisyal naman ng gobyerno ibinahagi ang mga programang kanilang nagawa para isulong ang transparency, accountability, hustisya at sustainability. We want the kind of governance that underpins a robust legal framework that safeguards the rights and interests of all in a level playing field. The Philippines is one of the 8 founding members of the Open Government Partnership, a multilateral initiative that promotes transparency, empowers citizens, fights corruption, and harnesses new technologies to strengthen governance. Let us take this opportunity to reaffirm our adherence to the principle of good corporate governance and sustainability, because together we can empower global prosperity, creating a future where economic growth is achieved hand in hand with social equity and environmental stewardship. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino ang inyong saksi. Bago sa saksi, hinuli sa NAIA ng Bureau of Immigration at PAOK si Tony Yang, ang nakatatandang kapatid ng dating Presidential Economic Advisor ng Duterte administration na si Michael Yang. Naaresto si Tony Yang alinsunod sa mission order na inilabas ng Bureau of Immigration dahil sa misrepresentation at undesirability. Umaasang Quad Committee na maimbitahan siya sa mga pagdinig ukol sa Pogo. Sinusubukan namin kunin ang panig ni Tony Yang. Abot kamay ni Nanay Alma mula Luwag City ang kanyang bungang papaya na korteng kamay. Star of the night din ng papayang ito sa malabituin niyang hugis at mistulang malaking green bell pepper sa unang tingin. Ayon kay Nanay Alma, naglilinis lamang siya ng kanilang bakuran nang mapansin ang kakaibang bunga sa kanilang puno. Inabot pa ng ilang buwan bago niya ito tuluyang pinitas. Ayon sa Luwag City Agriculture Office, maaring abnormalidad sa fertilization ang nagdulot ng naturang deformity. Mula sa nakabibighaning ganda ng Pinsal Falls hanggang sa kakaibang namumulang lupa, lahat ng yan mapapasyalan sa Ilocos Sur. Makidayang saksi kay Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Get ready mapawaw sa Malaparaisong Falls sa Santa Maria, Ilocos Sur. Picture perfect at very IG-worthy talaga ang Pinsal Falls. Aakalain mo na nasa paraiso ka sa naglalakihang rock formation at mga luntiang bundok. Ang tubig, crystal clear din, kaya mapipilitan ka talagang maligo. Feel free to rent a cottage if trip mo naman tumambay sa may talon. Mula tubig, tara naman sa dryland sa Cervantes, Ilocos Sur. Kung hindi pasok sa budget mag-Switzerland, sagot ka na ng kakaibang bundok dito sa Cervantes. Ang highlight sa pasyalang ito, ang namumulang lupa na sinamahan pa ng berdeng mga damo. No worries kung mainit dahil pwede kang sumakay sa 4x4 para sa extra adventure.
Para sa GMA Integrated News, ako si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Ang inyong saksi. Mga kapuso, salamat sa inyong pagsaksi. Sa ngalan ni Arnold Clavio at Pia Arcangel, ako si Ato Maraulio. 77 araw na lang, Pasko na. Para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.